tumingin ka sa akin. Ganito. Ilang taong ka na ngayon? 35. 35. Kailan ka nagsimulang nagkaroon ng isip? Maganda nga itong nangyayari ngayon kung titingnan mo ng positibo. Alam mo kung bakit? Kasi unti-unti ka nang natututo na tumayo sa sarili mong mga paa. Bagaman maliit pa lang ang sahod mo, andun yung katotohanan na nakayanan mo. Sino ba naman taong matino ang pag-iisip na gusto niya, naiinip siya? Saka sa tiniraman namin dati, walang bayad eh. Yung sa may basuran, ilang taon na kami tumagal doon, walang bayad. Kaya nga. Tumagal kami. So ibig sabihin, mas gusto mo doon, ibabalik kita sa basurahan. Kilala ko to ah. Joe, ba't ngayon ka lang dumating? Hindi pa ako doon. Nang alin? Ano inantay mo? Nalipot pa kami. Ano inikot mo? Sa Ikot-ikot ka. Bakit? Kaya pa ako mag-alauna. Sige ganito, huwag mo nang pahirapan sa sarili mo. Kasi sabi mo raw kay Tita Dada, ang layo-layo kasi nito eh. Layo-layo kasi rito, sabi mo raw. Mama kasi. Oh, kung malayo, huwag mo nang pahirapan sa sarili mo, huwag ka nang pumunta rito. Hindi punta ako. Bakit? Kailangan ko. Ang alin? Pero, Pera. Yung sahod mo. kahit nahirap ka ako. We, kahit mahirap, Kinakaya ko naman eh. hindi na kaya. Paano yan? Ang oras ng trabaho, binigyan na nga kitang allowance, di ba? Ang pasok ay alas 8. O, pumayag na ako kahit na hanggang alas 9. Mga bukas kaya, 7 na. We, Tapos na. totoo ba yan? 7 na. Kasi 8 kami lalabas. Tapos, 7 nandito na ako. Parang nasunog yung labi mo. To. Oh, anong nangyari dyan? Kung alam bakit nangyari yun. Anong nangyari? Naninigarilyo ka ba? Hindi, kasi nakain ko ata yun. Ba't kinakain? Nasunog oh. Gusto pa tatawarin. Ano, okay. Papasok ka pa rin. Ako na ako eh. Sabi ng mga tao, nagpumilit daw ako eh. Ito lang Sinong mga tao? Sinong mga tao nagsabi sa'yo? Yung sila Untoy, tsaka yung tinanong ko. Sinong untoy? Ito po, tsaka Si Intoy? tsaka yung Ang matanda. bira kung ano. Tapos yung iba. Mayroon na untoy, may na toy-toy. Nag-listen daw kami. Ito listen sabi ko, parang walang natira sa akin. Dito ka tumingin ako, kausap ko eh. Parang wala pong natira sa akin. Napunta lang sa upa. Parang wala. Ako naman kasi madali kausap. Kung halimbawa naliliitan ka sa binibigay ko, hindi naman kita pipilitin dito eh. Yan. Pagbahay ko yung problema. Kaya nga, ganito nga yun. Kasi yung binibigay ko sa yung 5,000 na sahod, buwan-buwan. Ang totoo hindi man yung sahod. Parang bigay, allowance, di ba? Kasi wala naman talaga trabaho. May trabaho ba talaga rito? Wala naman kasi talaga, hindi naman kasi talaga trabaho. Kumbaga parang pagmamagandang loob lang yon yung 5,000. Ngayon, kung halimbawang nalilitan ka ron, tapos meron ka mahanap na mas malaki pa ron na pwede mong mapagkunan para sa mga pangangailangan mo. Malaya ka, syempre alam na pigilan kita. Baka mamaya nahiya ka lang magsabi sa akin. Hindi naman po kayo. Kung papasok ko sa iba, mas maliit pa ron. Mas maliit pa ron. Pero pagka sa iba hindi ka magrereklamo, sa akin ka lang magrereklamo. Hindi, sinasabi ko lang sa kasuhanan. Mas maliit pa sa iba, sa inyo medyo malaki-laki. Kaya nga, kung halimbawa sa iba ka nagtrabaho, mas maliit pa pala yung bibigay siya, tapos trabaho pa talaga yon.
Hindi yun pwedeng kagaya rito, di ba? Pag nakita ka ng among pakuya-kuya ka dyan, sisitahin ka. No, di ba? Dito, ano? Kaso po, pag tinanggap ko yung ibang trabaho, ako pa rin bang kumpay ng upa. Para sa naman po. Natural, alangan ng mga ako. Hindi ko Di ba? kuhain. Magkano lang po yung maliit ng hinihita ko. Kaya may tanong ako sa iyo, ay tatanong ko sir. Sino ba dapat ang magbayad ng upa? Ako o ikaw? Ha? Wala. Hindi, sige, ano, mag-usap nga tayo ng prangkahan. Di ba yun ang hilig mo yung prangkahan? Sino ba dapat magbayad ng upa? Ikaw o ako? Sinasabi ko sa mga tao, padalos-dalos daw. Kaya hindi kami nagdalos, sana dyan na lang para may pera ko, naiipon lang, nasa tabi lang. Dito ka nga, tumingin, nandito nga kasi ako eh. Yung pera ko po, nasa tabi lang po yun. Nakakaipon ka sana. Sa simbahan po, kaya po nagbabayad kasi may pagkain pa. Yun nga kasi ang purpose noon. Yun po sa aming mga tao sa akin. Yun naman talaga ang purpose noon. Diba? Pagmamagandang loob kasi yun namin sa iyo. Pero ang bata nito, pagmamagandang loob yun eh. Para kaipon ka. Ngayon wala ka na sa puder ko. Ako pa rin pagbabayarin mo ng upa mo. Hindi, may isang katanungan lang po ako. Sige. Para malinaw. Total, parang kanan po di ba sabihin kong gusto kong sabihin? Sabihin mo nga yung gusto mong sabihin. Ito po sabihin ko dapat. Sinabi ko na po yung kay Toy pati doon sa mga tao. Yung di po kami pumunta rito, nakilahir pa po kami sa Kiko. Kaya po nagbibigay ng upa. Tapos binibigyan ko ng grocery at pera. Parang nasanay na po ako sa ganun. Parang mas okay pa yun. Yung di po kami pumunta rito. Parang tataka po kung laking pinagkaiba po eh. Bakit po ganun nangyari? Hindi, kasi ganito yun. Nung nandun kayo sa Kiko, hindi pa tayo lumipat dito malapit sa bahay. Totoo yun, ako yung nagbabayad ng upa. Yung bahay ninyo, kuryente, tubig. At saka nagdadala kami ng bigas at saka groceries, di ba? Ngayon, tanong ko sa iyo, yun ba obligasyon ko? Hindi nga po eh. Pananagutan ko ba yun sa iyo? Hindi nga po. Di ba? Parang to. Sino ba ang higit na mayroong responsibilidad para buhayin, arugain si Nanay Marita? Ako ba o ikaw? Ako nga po eh. Diba? Kasi ikaw yung anak. Ngayon, yung ginagawa namin doon sa iyo nung una, yun ay pagmamagandang loob. Diba? Ngayon, hindi ibig sabihin porkit nagmamagandang loob sa yung kapwa mo, ay parang bibigyan mo na ng obligasyon. No? Yun ay kusang loob. Maluwag sa dibdib. No, ngayon pagkalimbawa dumating yung pagkakataon na halimbawa hindi niya na kaya. Hindi, halimbawa magpalit tayo ng sitwasyon. Ako tinutulungan mo. Ikaw ang tumutulong, di ba? Halimbawa, medyo wala ka nang kakayahang tumulong. Pwede ba kitang persahin? Pwede ba kitang obligahin at oy, hindi pwede yan, tulungan mo pa rin ako. Kasi yun ang ginagawa mo sa akin dati. Ganun ba yun? Hindi, prangkahan naman ito. Walang problema. Huwag kang umiyak. Kasi nag-uusap lang naman tayo eh. Diba? Di ba nandun po kami kila Alex? Alex? Di kila Aros? Oo. Sana inandun kami na sila, wala kami binabayaran. Kahit anong nangyari, hindi kami maalis. Kahit nagtama tayo na kuya ko, hindi kami maalis. Tapos yung ganyan mangyayari, hindi ko rin po kaya yun kasi tignan mo ng pangyayari. Yung paliwanag ko sa'yo. Hindi kasi ganito yun. Nagugulan po ako eh. Ganito yun, pinagkasabi na. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Ba't umiiyak ka? Naguguluhan ka saan? Nagugulan ako sa nangyari. Kasi umalis po kami dito. Kasi may pera na po kami. Nawala. Totoo yung mga, ibig mo sabihin, totoo yung mga naririnig mong sinasabi sa'yo na padalos-dalos ka. Na-realize mo na ngayon. Si Ate Aaron daw. Ha? Si Ate Aaron, tsaka yung si Ate Jenny. Yung si Ate Jenny ko ito eh. Kasi, sa amin. oo, padalos-dalos, totoo yun. Kasi talaga naman padalos-dalos kayo, nagulat naman ako bigla-bigla yung desisyon yung ganun. Kasi
ganito yon. Totoo talaga eh. Pero mga naman dyan, may bahay kayo. Libre, tubig, ilaw, pati yung upa ng bahay nyo, maayos, tinitirahan nyo. From time to time, ibig sabihin, anumang oras na hindi natin masabi na nangangailangan kayo ng tulong, makakapunta kami kaagad. Diba? Pati yung mga kagwang kasi malapit lang. Ngayon, bigla-bigla na lang kayo ganun. Yung araw din na yun mismo, yung araw na sinabi mo sa akin gusto mo, yun din araw na yun, aalis na rin kayo. O, tapos kinausap kita ng maayos, yung dating ng pakikipag-usap mo sa akin, pagka hindi kita pinayagan, magagalit ka, magdaramdam ka. Diba? Totoo yun, kung limbawa hindi kita pinayagan nun, magdaramdam ka nun, magagalit ka. Kukwestiyonin mo ko, ba't di mo ko pinapayagan, kuya? Karapatan ko naman to. Diba gaganunin mo ko? Kasi prangkahan, diba? Oh. Mama kasi kinausap ko eh, pumayag din siya. Sabi ko, sigurado ka na ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, baka ginagaya mo lang ako, sabi hindi raw. Isa nga tinato kung decision, sabi niya, oo raw. Yun, mama ko, gusto rin, tapos... Ganito yung pamasahe mo papunta rito, araw-araw ay sagot ko. Diba? Libre. Ibig sabihin wala kang problema, walang nababawas sa pera mo kasi sagot ko eh. Binibigyan kita pera, di ba? Minsan sobra pa no. Di ba no? Sobra pa ka. Oo, sobra. Ngayon ganito, yung sahod mo na 5,000, kung i-compute mo yung bayad sa upat 3,000, tapos palagay na natin tubig at saka kuryente mo 1,000, 4,000 na. 1,000 na lang matitira sa'yo sa loob ng isang buwan, di ba? Pero kung matalino ka at matyaga ka mag-ipon, yung 1,000 mo buwan-buwan, hindi yan magagastos. Bakit? Kasi pumupunta ka rito araw-araw eh. Anong ibig kong sabihin? Dito makakakain ka. Tapos, pag uwi mo ng bahay, pwede ka magdala ng pagkain. Tapos, hindi rin naman ako papayag na hindi kayo mabisita ron. Ibig sabihin, pagka pupunta ko ron, bibisitahin ko, kumustahin. Siyempre, may dala rin kami kahit papaano, bigas, groceries, ganyan, di ba? Maganda nga itong nangyayari ngayon kung titingnan mo ng positibo. Alam mo kung bakit? Kasi unti-unti ka nang natututo na tumayo sa sarili mong mga paa. Bagaman maliit pa lang ang sahod mo, andun yung katotohanan na nakayanan mo. Tapos sa umaga, di ba, namamalimos kayo. Kung magkano yung nakukuha yung pera sa umaga. Sakto lang sa araw-araw. Magkano? Minsan 2, minsan 3, minsan wala pang 5 eh. O, ang laking halaga nun. Biro mo, 200, minsan 300, minsan 400, minsan 400 kalahati. Wala pang 5 eh. Di 400 kalahati. Ngayon ganito, palagay mo na lang 200 na lang yung pinakamaliit, di ba? Yung 200 na yan, pagka kinumpute mo yan sa loob ng isang buwan, 6,000 pesos yan. Imaginein mo yun, 6,000 pesos yun. Minsan hindi din ganun kalaki. O minsan, sige, punta pa tayo sa paliitin mo na. Hindi pa ganun kalaki, mga pangkain lang. O magkano nga yung pinakamaliit? Sa 150 lang. O 150, gawin na natin 100 na lang. Sige, ako natatawag. O 100 na lang araw-araw ang napapalamusan nyo ni nanay. O 3,000 pesos yun sa loob ng isang buwan. Diba? Ganito. Hindi ko sinasabi na tipirin nyo yung sarili nyo sa pagkain. Hindi. Ang totoo yung binibigay kong bigas na 25 kilo sa loob ng isang buwan, di ba hindi nyo nauubos yun? Totoo hindi? Hindi naman po yan. Hindi totoo? Dito, nandun. Ano talaga? Totoo hindi? Hindi nauubos nga po yan. Oo nga, hindi nga nauubos sa loob ng isang buwan, di ba? So ibig kong sabihin, doon sa konsumo ng bigas, labas agad yun, di ba? Hindi mo na i-compute yun kasi may bigas na kayo eh. Kasi sagot ko na nga yung bigas nyo eh, buwan-buwan eh. Tapos may grocery pang konti. Yung grocery naman kasi mabilis maubos eh, no? Kasi yun ang una mong tinitira eh. Yung mga groceries, di ba?
Tapos yung super ka lang kuya, paubos na rin doon. Problema ko pa rin yun. Di ba yung nandun? Doon Ah. paubos na, konti na lang. Ganito yung Jonathan, makinig ka mabuti sa akin. Lahat ng sinasabi mo sa akin na mga dapat pagkakagastusan buwan-buwan, yan ay responsibilidad mo. Dapat yan ang maintindihan mo, itanim mo sa isip mo tsaka sa puso mo. Walang ibang may pananagutan yan kundi ikaw. Diba? Pero hindi, ito kasi kaya ka umiiyak, alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo alam yung bagay na yan na pananagutan mo pala. 'Di ba? Ngayon mo lang narinig sa akin. Dati-rati, yung pinupunto mo dati doon sa parang lungganan daga, yung tinaran nyo, 'di ba? Kung yung unang araw na nakita ko kayo, 'di ba? Yung sinasabi mo sa akin na sana hindi mo na lang kami inalis doon, kuya. 'Di ba? Yun ang pinupunto mo. Gusto mo ibalik kita doon ngayon? Hindi na po sila papayag eh. Ha? Kasi nakasarado na yung ano. Yung tituan yung pag ganito. Hiyero pa tayo. Hindi, ganito na lang. Sige, kung hindi sila papayag doon, maghanap tayo ng ganong klase ring lugar, kapares-pares. Hindi kaya magpagawa rin ako ng gano'n na parang lungga rin ng daga. Kasi parang gusto mo gano'n eh. Doon ka, ilalagay kita sa gano'n. Mas okay ba sa iyo? Isip mo nga ka na kayo yung matitira kasi. Ilang pinaproblema ko eh. Yun na nga, di ba? Yung pinanggalingan yung sa unang-unang araw na nakita ko kay Nanay Marita, di ba? Hindi naman may ikakaila na talagang marumi, yung kaligtasan nyo pagdating sa kalusugan, di ba? Kasi marumi talaga yung paligid. Hindi naman tirahan yun eh. Nagtataka nga ako bakit doon ka tumira. Hindi naman tirahan, basurahan yun eh. Wala nga matira kasi. Yun na nga. O ngayon, ang dami ng oportunidad na dumating sa iyo, libre na lahat-lahat, ang kulit mo pa rin. O, saan ko ilalagay yung sarili ko? Ako na tumutulong, saan mo ko ilalagay ngayon? Oo nga kuya, tama nga. O, magpalit tayo ng sitwasyon. Tama na kuya. O, ako kaya ang maging makulit sa iyo, Tama na nga. di ba? O, ngayon ganito, ang maipapayo ko sa iyo, pagtiyagaan mo yan. Kasi pagka nakita naman ni Kuya na merong improvements, ay hindi ka matitiis, no? Siyempre, tataasan yung sahod mo. Pero, andun yung katotohanan na nagsimula ka maliit, pero meron kang natutunan at saka naipapractice mo yung tinatawag na pagharap sa responsibilidad. Yun. No? Madali naman magdagdag eh. Madali naman magdagdag. Dagdagan ko yung sahod mo, ganyan. Kaya lang tanong, naintindihan mo na ba yung responsibilidad na tinatawag, responsibilidad mo? Ngayon pa lang, di ba? Unti-unti, ganito pala. Walang Diyo. Kailangan ko palang maghanap buhay sipagan kasi may babayaran akong upa. No? Akin lang kung walang babayaran, may sarili talaga eh. Wala kang problema eh. Wala kang upahan, may sarili ko talaga. Kung meron nga. Kung nga sana walang problema. Diba? Anong ibig mong sabihin? Pinipwersa mo kung maghanap, bigyan ka ng sarili mong lupa. Hindi naman ako buhay, sinabi ko lang. Kung may titira lang ka sarili mo lupa, saka bahay, na walang babayaran ng upa, sarili mo. Yun talaga. Pantay na eh. Babawalan talaga ako. May uwihan kami. Sa pagkain lang, manghihingi kami. Ito tanong. Yun ang sasabi ko. Ito tanong ko sa iyo. Yun ang pangarap mo, di ba? Paano mo ngayon matutupad yung pangarap mo na yan? Anong gagawin mo? Sa sarili. Papangarapin mo na lang. Sa sarili mong gagawin. Hindi, kailangan mag-isip ka ng paraan. Doon sa pangarap mo na yon, maganda kasi yung pangarap mo eh. Magkaroon ng sariling lupa para mapagtayo kahit na simple, maliit na bahay lang at least sarili mong pag-aari. Di ba? Ang ganda ng pangarap mo. Tanong, naisip mo na ba kung paano mo matutupad yung pangarap mo? Matagal pa. Ha? Nakailang taon pa yun. Kung gagawin mo yun, bilang kailang taon, baka makabili ka ng lupa at ba? Ba't ako, ikaw nga, wag ako. Ba't ikaw sinasabi mo? Hindi, kinuwenta ko na yun ko eh. Oh. Pag ako nagtrabaho dito 2 taon, baka sakali kumita akong ganung pera. Matalino ako sa kwentahan eh, kahit walang kwentyareton. Ang isang taon ko dito sana, bali 2 taon ko sana kuya, sabihin mo sa'yo
120,000, 2 taong ko. Sa 120,000 sa 2 taon. Oo, sa Batangas. Sa magkano ang sahod mo isang buwan? 10,000. Sa 5,000. Tingnan natin kung talagang matalino ka ha. Sabi mo matalino ka sa kwentahan. Kininda ko na yan. Atagal, 2 taon. 24 buwan. Maghihintay So, pa. 5,000 times 12. Tapos, 2 taon. Magkano yung sabi mo? Ano, Sa 2 taon, magkano magiging pera mo? 120,000. Times 2. Tama. Matalino talaga ito pagdating sa pera. Pagbasa lang bubo ko. Magaling siya sa pagkwenta, ibig sabihin. Yan, ganito, Jo. Ikaw mainip doon. Ha? Makakainip. Nakakainip, no? Tagal eh. Anong gagawin natin? Wag na lang. Nakakainip eh. Wag na Kaya- lang. Ano na lang, itigil mo na yan kasi nakakainip, no? Itigil na lang natin. Nakakainip eh. Kung ano, No? ang tagal. Kaya nga, ang tagal. Pero mo 2 taon na nga antayin mo. 120,000. Tapos magkakaroon ka ng 120,000. Ang tagal. Tapos bibili ka pa ng lupat bahay. Tapos titira ka na. Kayo na. Parang ang tagal naman yun. Ang tagal nga. Huwag na. Tigil na natin to. Huwag ka nang pumasok bukas. Hindi, si Kuya man, sinabi ko lang yun. Ganun. Hindi nga kasi nga, siyempre, naalala ko yung damdamin mo. Nakakainip eh, di ba? Wag, siyempre ayaw kung mainip ka. Sino ba naman taong matino ang pag-iisip na gusto niya, naiinip siya? Saka ano, doon sa tinira namin dati, walang bayad eh. Yung sa may basuran, ilang taon na kami tumagal doon, walang bayad. Kaya nga. Tumagal kami. So, ibig sabihin, mas gusto mo doon, ibabalik kita sa basurahan. Ano yun, hindi na pwede ko yun. Ha? Ayaw na nila Alex. Natanong ko sa iyo, tama ba yun na ang tinitirahan mo basurahan? Mali sana yung Kuya, kaso may isang bagay pa kasi. Basura ang tinira pero may titiran ka naman, hindi ka umaalis, hindi ka nagbabayad. Tapos kahit ba si buhay pa si Manong Bobby, Ganito yon. ganun magkaiba. Alam mo, Jonathan, kahit sa ang basurahan, pwede kang tumira walang bayad. Oo. Maghanap tayo, gusto mo? Kung yun lang sa palagay mo tama, lahat ng kagawang pahanapin ko ng basurahan yan. Doon ka na tumira. Gusto mo yun? Libre. Walang bayad. Tama yun, di ba? No, yun ang maganda eh. Palagay mo. Sa liwal sana. Ha? O di, doon sa bandang sa inyo, maghanap tayong basurahan doon. Doon mo gusto eh, sa lugar ninyo, doon sa basurahan. Maghanap tayong basurahan doon sa lugar ninyo. Para wala kang babayaran. Tama yun, no? Magandang ideya yan, ha? Kaya talagang ano dun, hindi kami napabayad. Kaya nga naging basurahan yun. Oo. Kasi naiipon lagi. Oo. Tama yun, sa basurahan ka Pero tumira. dati hindi naman ganun yung bahay yun. Tatambakan lang yun kahit dumami. Maayos pa yun. Yung buhay pa si Manong Bobby. Tumingin ka sa akin. Ganito. Ilang taong ka na ngayon? 35. 35. Ako. Kailan ka nagsimulang nagkaroon ng isip? Tagal na Kuya. Mga ilang taong ka nun? Tagal na. Mga 7 taon, gano'n, naalala mo na yung mga nangyari. Ibig sabihin nagkaroon ng isip, nagkaroon ng pagkaunawa sa mga nangyari sa bagay-bagay. Ibig sabihin, ganito pala sitwasyon namin, ganyan. May natatandaan mo na. Mga 7 years old, 6 years old, 5 years old, may natatandaan ka na nun. Meron na. O sa, palagyan natin mga 5 taon. No? 35, so 30 years, no? 30 years. Simula noon, may nangyari ba? Wala nga. Wala, no? Kasi may inipin ka kasi. Hindi ka marunong magtiyaga. Diba? Oh. Pero kung noon pa, marunong ka na magtiyaga, hindi ka mainipin. Baka yung binabanggit mong lupa at bahay, kahit na maliit lang, basta sarili, baka 3 na meron ka ngayon. Kasi matyaga ka eh, hindi ka mainipin eh, di ba? Kasi magaling ka sa pag-compute eh. Pero mo sa 2 taon, may 120,000 ka na. Sapat yun para makabili ng
malit na lupa tapos patayuan ng maayos na bahay na maliit. Tapat yun, yung 120,000. Oh, 30 years ang lumipas. O sabihin na natin, doon na tayo magsimula sa ang edad mo 20. O di, meron pang 15 years. No? O 15 years, o kwentahin mo nga. Tingnan natin gaano kakagaling sa sa pagkwenta. 15 years, ang sahod mo, halimbawa 5,000 buwan-buwan, magkano na kaya yung kung nagtiyaga ka? 15 years, yung taon. Oh, years, taon. 15 taon. At ang sahod mo buwan-buwan ay 5,000. Tingnan natin kung magkano na kaya abutin nun. Kasi matyaga si Jonathan eh. Panigurado ko hindi ikaw na Jonathan yun. 180. 180,000? Mali. Kasi 15 years eh. Sa 2 taon lang ay 120 na eh. May isang taon pa 60. 15 taon eh. 5, 10, 15. Oh, ito na lang. Sa 2 taon, 120. Sa 4 na taon ay 240. Ayaw nga pala. Diba? Sa 6 na taon, compute na lang natin kasi mahina ako mag-compute eh. Wala akong binatbat sa'yo pagdating sa pag-compute. Malaki na pala, kaya hindi ko na-vlog na bilang. Oh, ito. Ha? Ba, 15 years times bobobo ko Jonathan. 5,000 pesos times 12 while 60 times 15. Kulang-kulang 1,000,000 na sana Jonathan no, kung nagtiyaga ka 900,000 no. Yan yung gusto kong ipaunawa sa iyo. Yan o, gano'ng kalaking pera yan o. 900,000. Kung matyaga ka. Ngayon, kung ganun pa rin sa dati, wala kang tiyaga, pwede umpisa ka ulit. Simula, nakakainip eh, no? Nakakainip eh. Na, tigil na natin yan, nakakainip. Medyo tapusin na natin ito. So yun, saan tayo naputol ka na sa usapan? Hindi. Ay kuya. Sige, wag na lang daw, sabi mo. Sige, wag na lang. Tigil na lang. Natin yan, tigil na lang. Sabi mo pa, sige, wag na lang. Ang alin? Na sabi mo, tigil na lang. Yung yung Matagal. yung dahil sa naiinip ka, Oo. kakainip. O ngayon, nakita mo na yung resulta sa isang taong matyaga. Kung yung 5,000 buwan-buwan, niipon mo, pinagtyagaan mo, yun pala ay magiging 900,000 pesos sa loob ng 15 years. Diba? Kinumpute natin yon. Kung halimbawa ikaw ay 20 years old, simula 20 years old, nag-ipon ka na ng 5,000 buwan-buwan. Ngayon sana, itong edad mo na ito, ilang taong ka? 35. Meron ka na sanang 900,000 pesos na tumataginting. Kung hindi ka mainipin, ano sa palagay mo? Ano mas maganda? Maging mainipin o maging matyaga? Maging matyaga sana ko eh. Kaso, magtatyaga ka ba may kasama ka namang gano'n nanay mo eh. Kung di gano'n nanay mo, kaya ko yung tyaga namin yan. Katulad dati. Oh. Hindi na stock mama ko ng kalaman ng babi. Sige. Magtatyaga kami. Gano'n paano ko magtatyaga Sige, ganito. halo-halo na. Oo nga, Labo-labo So, na. ibig sabihin, sobrang, dahil nga gano'n na yung nanay mo, pinakamahinam niya, huwag ka na magtrabaho. Kasi gano'n na nga yung nanay mo, huwag ka nang magtiyaga, huwag ka na rin magtrabaho. Kasi gano'n na yung nanay mo eh. No? Tama yun, di ba? Sa palagay mo. Anong mahirap? Mahirap, no? Anong mahirap? Oo. Mahirap. Mahirap talaga, no? Pagka ganyan, ano pang gagawin natin dito sa ibabaw ng mundo? Mahirap, nakakainip. Ano ba? Sinisisi ko sa amin, anong guys sinisisi ko? Yung tindera namin doon,
Hindi kami binigyan ng sarili. Ang tagal na namin dun eh. Sana nga. Wala kang karapatang sisihin yun kung hindi ka binigyan. Pasalamat ka pa nga na kinabang ka ng mahabang panahon doon sa lupa niya eh. Anong tawag ng protector na sana kami doon? Bantay na kami doon eh. Paano mo masasabi yun kung hindi siya nagdesisyon na gawin kang caretaker? Wala kang karapatan. Halimbawa ako, ganun pala. Halimbawa ako, matagal kitang pinatira dito sa amin. Di ba? Halimbawa, 20 years kitang pinatira dito sa amin. Taon. Oo, 20 taon, 20 taon kitang pinatira rito sa amin. Pagkalipas ba ng 20 taon na nakatira ka rito, obligado ako na bigyan ka ng lupa. O halimbawa ikaw may-ari nito, ako nakitira sa iyo. Sa loob ng 20 taon, pinatira mo ko. Tapos pagdating ng 20 taon, Jonathan, pinatira mo ko ng 20 taon dyan sa bahay mo. Dapat lang bigyan mo ako. Ano sa palagay mo? Kasi po yung ibang tinira na yung mama ko po, yung tatay niya, di ba sa Kiko po, tapos may tinira ng mga bahay. Binigyan po siya ng silang lupa eh. Ganun po yun eh. Kami hindi kami binigyan eh. Kasi mayroong mga tinatawag dyan na award, no? Award. Kung yung lupa ay sa gobyerno. Pero kung yung lupa ay may nagmamay-ari, hindi yun i-award. Kasi may may-ari na eh. Dati nang may may-ari. Diba? Alam nga namang i-award pa sa yun eh. May may-ari nga eh. Siyempre, meron niya mga anak, may mga magiging apo. Salit-saling henerasyon ng kanyang lahi. Eh naturalmente, ang unang-unang makikinabang dapat doon sa kanyang naipundar na lupa, yung kanyang mga kamag-anak, iwan, ganon. Patirahin mo ko sa inyo ng 20 years at 20 taon. Tapos ko tumira sa'yo ng 20 taon. Ayot sa gusto mo, bigyan mo ako ng pwesto doon sa inyo ha. Haraptan ko yun eh. Kasi pinatira mo ako ng 20 taon. Sa tao lang po yun kung bibigyan ka hindi. Ganun pala yun. Sa Sa tao pala yun, no? Oo. Sa sarili niya kung bibigyan ka hindi. Paano nga yan? Hindi kayo binigyan doon. Dapat natin siya sisihin. Kung nga sana yung namatay, isiman ng babi. Tapos Tinamaan na magaling. Kung unang banggitin mamaya, patay na yung tao, mamaya eh. Bumangon. hindi. Ang ugali yun, hindi mo alam ang ugali yun. Kilang-kilala ng mga tao yun, ano yun eh. Masama ugali yun. Naku. Jonathan, pasensya ka na. Ayaw ko na muna makipag-usap sa'yo. Patay na yung tao eh. Ibig ko sabihin, magbigay galang naman tayo. At isa pa kasi, basta mali kasi yun eh, yung gano'n na patay na yung tao. Tapos pag-uusapan yung mga angit na pag-uugali, unang-una hindi naman na rin makakapangatwiran yun kasi patay na siya eh. Alam mo kuya, hindi pa yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Sige, sabihin mo na. Yung mama ko yung na-stroke, nakakapagsalita pa yun. Dito kami sa Bandote. Yung namatay kuya ko, binigyan ng abuloy, kinupit nga niya ng 10 piso eh. Kinupit ni mama mo? Hindi, yung si Manubabi namatay rin. Matanda nung kaibigan ng Manubabi. Tiga, Joe, labas na ako, Joe. Oo nga eh. At saka, hindi ko na alam yung mga bagay-bagay na yun. So, Kaya ganito na lang, Joe. Tapusin na natin tong usapan natin. Nasa iyo yun, ha? Desisyon mo kung ano gusto mo. Kung gusto mo rito sa akin, edi dito ka. Kung ayaw mo, binibigyan kita ng kalayaan. Kasi mahirap, Joe eh. Sinasabi mo sa akin, nakakainip. Sinasabi mo sa akin, ang layo kasi. Kung tutusin, wala ka na nga problema doon sa pamasahe. Sagot ko na nga eh. Diba? Pero, doon pa rin yung reklamo mo. Napaka-reklamador mong tao, Joe. Reklamo ka ng reklamo. Lahat ng pwedeng idahilan, yun ang iniisip mo. At least na ang mga iisipin mo, yung mga pamamaraan
para medyo maibsan yung mga gumaan-gaan man yun lang yung mga alalahanin sa buhay. Ang ginagawa mo, isip ka ng isip ng mga, kumbaga masyado kang negatibo kasi. Ang ibig sabihin ganito, malayo kila kuya. Kasi tawag nito, nagpadalos-dalos kasi ako eh. Pero di pa alis sa kabilang banda, okay pa rin eh. Kasi makakapasok ako sa kanya at yung pamasahe ko, binibigay niya araw-araw, balikan. So, yung mga maliliit na detalye, yung mga bagay na yun, dapat matuto kang maging masaya. Kahit maliliit na bagay. Tapos, tsaka isa pa, sabi naman ni Kuya, kahit na anong mangyari, hindi niya kami pababayaan eh. Di ba? Oh. Hindi ka pa ba masaya nun? Masaya ako. Oh. Masaya ako rin. Ibig ko lang sabihin, Joe, lahat tayo mga tao may mga naiisip na mga nakakainis, nakaka-boost ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Pero dapat matuto ka rin maghanap ng mga bagay-bagay na nasa paligid natin, kahit ng mga maliliit na detalye, na para yun ang maging dahilan na sumaya ka. Diba? Oh. Marami pa rin ang dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Yun lang buhay mo yun eh. Buhay ka pa eh, tinamaan ka ng magaling eh. Oh, humihinga ka libre. Gusto mo singilin sa'yo yung hininga mo, ilang beses ka humihinga sa loob ng isang oras. Ilan yan? Sila nga tayo. Sa loob ng isang oras, ano ka? Buti buhay ka pa ngayon. Di ba maraming beses ka humihinga sa loob ng isang oras, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon, buhay ka pa rin. O yung mga ganyang yung mga bagay na yan na napakalalaking biyaya mula sa Panginoon Diyos na dapat mong ipinagpapasalamat, dapat nagiging masaya ka pa rin. Diba? O gusto mo singilin ko sa'yo bawat hininga mo? Hindi kayo singilin sa'yo ng Panginoon Diyos. Piso na lang, piso. Sige, piso. Kaya mo kayang bayaran yan. Isip-isipin mo. Diba? Yung pagdating mo rito, pagaman na sabi mo layo. Pero pagdating mo rito, may nakahanda ng pagkain, kakain ka na lang. Diba? Oh. Bago ka umalis, may pagkain ka. Pwede kang magbitbit, magbalot para kay nanay mo para hindi ka na gumastos pagdating mo doon. Diba, yun yung mga bagay na napakasarap isipin na ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kasi ito kung halimbawa, hayaan mo lang yung sarili mo sa ganyan puro ka reklamo, wala kang tiyaga, sa palagi mo ba may mangyayari sa buhay mo? Alam mo ba yung mga taong tamad, walang karapatang kumain yan eh. Sa Biblia. Nasa Biblia, letra por letra. Kung wala ng lupat bahay, hindi ko yung kasalanan mo. Kung wala ng lupat bahay, lupat tsaka bahay, hindi ko naman kasalanan mo, wala ng ganun. Bakit? Sinabi ko bang kasalanan mo? Sinisisi ba kita? Hindi naman. Oh. Ngayon ganito nga, maging mapagpasalamat ka sa mga bagay-bagay na ibinibigay sa'yo ng Panginoon Diyos araw-araw. Buhay ka pa, unang-una. O hindi ka nagugutom. Pag nandito ka, makakakain ka, anumang oras gustuhin mo. Diba? At tsak na tsak mo naman sa sarili mo. Kahit bagaman ganun lang yung 5,000 na buwan-buwan na sahod mo. So-called sahod. Quote and quote sahod. Kung tutusin, hindi naman. Bigay lang yun sa'yo eh. Diba? Tulong. Pero pag kalimbang nalagay ka sa sitwasyong maalanganin, matitiis ka ba ni Kuya? Sino tutulong sa'yo? Kababayaan ka ba ni Kuya ka business?
Halimbawa, nalagay ka sa isang sitwasyon. Sa palagay mo, pababayaan ba kita? Hindi naman. O, tinuturuan lang kitang matutong magtiis, magtiyaga, at saka maintindihan mo yung tinatawag na responsibilidad. Responsibilidad mo yan eh. Nanay mo yan eh. O, halimbawa, dumating ang araw, wala nang nanay mo. Asawa at anak mo, responsibilidad mo yun. Diba gusto mo magkaroon ng asawa? O, bakit gusto mo magkaroon ng asawa? Anong habol mo sa babae? Ano, magkaanak lang. Magkaanak lang. Pagkatapos magkaanak, ialisin mo na siya, ganon. Hindi naman. Wala namang ganun. O, Siyempre magkaroon ng anak ko ya. ano pa? Yun lang magkaroon ng anak. Magkaroon lang ng anak. Pambira, ginawa mo pang ano yun, parausan yung babae. Kaanakan mo lang. Hindi, walang anak. Sige na. Mga ka-business, God bless po sa atin lahat. Salamat sa pagsama sa amin. Ayun, kila nanay. Nakapagpabot tayo ng tulong. At ito si Intoy. Nandito man si Intoy. Kanina pa yung ngiti ng ngiti. Yes Toy, po, tuloy mo yung usapan niyo, Toy. Kaya Okay mag-usap. Okay na po. Ha? Okay na po. Kaya, hawakan mo itong camera. Bahala ka dyan. Okay na, Tan? Okay na. Wala ka ng reklamo? Wala na. Alright. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. I give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo.
namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang maaasahan. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. If it for a heart of gold, mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. At if for a heart of gold, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart